Isang channel lang pala yung laman niya. Oh. Dito na lang na side. Dito na lang na side. Dito wala na oh. Another old school na datingan ng amplifier or power amplifier. Okay. Teka lang, number ni bossing. Teka lang ha. Okay. Kay Sir Ronald. Ito gawain pa, nalagyan ko na tanda eh. Kay Sir Ronald, di ko alam kung taga saan lugar to eh. Bulacan yata to. By the way, hindi ko alam kung anong brand ito, pero dating niya is parang Kistler. Yun know, parang gano'n no. Yung Kistler na yun. Ayan, parang Kistler ang datingan niya. Hindi, wala na kasing pangalan no. Comment na lang kayo dyan sa may comment section kung ano pangalan ng amplifier na to. By the way, maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Sana magawa natin. Kay Sir Ronald. Okay. Parang Kistler talaga. Issue. Wala, sabi ko nga buhat nung pumasok yung December, yung mga issue ng unit ay hindi ko na siya natatandaan kung ano mga sinasabi nila or sinasabi nila ni Bossing. Ngayon, tayo na lang bahala dito Okay? On natin. Protect. Okay, naka-normal mode siya. Ito yata sa bridge to eh. Active, bridge, protect, and then clip, signal siguro to. Okay, may nakakabit na speaker and then audio input. Ngayon, gumagana. Dito yung control na gumagana. Dito yung signal lumalabas. Dito wala. Baka nakaparallel to. Tapos hindi na siya nakatutok na maayos Ngayon, silipin natin yung likod muna. Tignan natin kung ano yung likod nito, kung anong setting. Okay? Parang tingnan natin, parang naka-stereo rin naman Okay. Naka-stereo naman to. Galawin lang natin. Okay. Yan, naka-stereo naman siya. Tapos, yan, naka-left. Okay. Ngayon, baliktad. Dito yung control, dito na ilagay yung signal. Baliktad, di ba? Yung may problema yung switch pala. Yan ang lagi ko sinasabi talaga Yung mga switch galaw-galawin nyo. Ayan nagkaroon na siya ng audio. Kaso hindi siya nakatutok. Meron Ngayon, eto. Meron siya Salisi. Salisi siya. Okay. Ngayon, buksan natin to Tanggalin natin. Ibalik natin sa dati niyang gawi. Dati niyang ayos or dating kung dito yung indicator, dapat dito na yung control. Di ba? Okay, bago natin simulan yan, bago natin tanggalin itong takip, promote muna tayo kaagad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Nabaklas ko na yung takip and then ito yung bumungad sa atin. Isang channel lang pala yung laman niya. Dito na lang na side. Dito na lang na side. Dito wala na Naku po. Wala na pang laman. To paano? Okay, magkakaroon ng indicator kasi okay. Hindi ko magets Naka-stereo pala ito. Yung lead dito wala pala talaga ito. Okay. Medyo hindi ko mag-gets wala pala talaga. Ibig sabihin naka-stereo pala itong kwan na to, itong amplifier na to, itong side na to naka-stereo pala to. Kasi dalawa yung kwan niya, yung subel niyo. Yan. Tapos yung ginamit na relay is naka-stereo din. Ito yung out ng isa, tapos ito yung out na isa. Okay. Kaya pa sabi ko ba't wala dito? Kinabahan ako bigla. Wala talaga siyang bakat
Sarado pa nga siya. Wala talaga siyang bakat dito. Ibig sabihin, ito, naka-stereo nga. Naka-stereo ito. Itong isang channel, papunta dito. Tapos ito, papunta rin siya dito. Okay, nakakuha nga siya. Naka-stereo na ito. Kasi naka-dual coil siya. Yung subil niya. 4 pairs ang labas nito. Tama. Isang channel ito. Tapos isang channel ito. Okay, ano? Okay, dagdag gastos lang ito. Yung itong klaseng dagdagan ng kapasitor. Ngayon, gumagana naman siya. Gumagana naman. Ano ba gagawin natin dyan? Gumagana ngayon. Diba? Ibig sabihin, good yung amplifier stage niya. Ang pinaka problema dito sa may back panel. Ayusin natin. Ibalik natin na lang sa dati. Baliktarin lang natin yun. Baliktarin natin yung mga input siguro doon. Tapos, yung control, ayusin natin. Hindi siya nakatutok. Layo, oh. Ang layo ng forma niya. Okay, baklasin ko muna yung back panel. Kinalas ko na yung back panel. Wala naman ako makitang problema dito sa control kasi yung socket niya, hindi naman pwedeng magkapalit. Hindi ka naman pwedeng magkapalit, oh. Apat na socket ito. Tapos, merong sunog pala na pyesa rito na hindi nila binalik. Value nito ay 10 ohms lang naman to eh. Parang subil lang dating niya. Yung na nandito, oh. Kanyan, ground to 104. Tapos, papunta sa may speaker. Ayan, to. Lagyan natin. 10 ohms lang naman to. Try natin kung may 10 ohms tayo na 5 watts. Ayan, nasunog, oh. Pati doon sa ilalim. Oh. Ngayon, wala naman tayong sisilipin dito na kung baliktad eh. Dapat babaliktarin lang yung control eh. Doon lang yun. Ngayon, lagyan ko ng 10 ohms tapos okay na. Nilagyan ko na ng 10 ohms ito. 10 ohms lang naman nakalagay dyan eh. 10 ohms na 5 watts. Okay. 10 ohms, 5 watts. Same din dito sa ilalim. Okay, nilagyan natin. Ngayon, balik natin to. Papansin nyo, ilang sakit na naman oh. Dito, di mo naman pwede ilagay siya dito. Yung dito, supply naman to. Di ba? Unless dito or maari ito, nagkapalit. Okay, ito. Ito pala oh. Kung tama yan, maari ito nagkapalit. Itong dalawa na to, okay, klaruin natin. Pagpalitin natin to, baka dito nga, buti napansin natin bago natin siya ibalik. Okay, try natin ibalik ito. Pagpalitin na lang natin. Okay. Tingin ko nagkapalit lang. Okay, ngayon papalitin natin itong dalawa na to. Binalik ko na yung back panel niya. Ayan, nakabalik na siya. Tapos lagyan natin ng sealant kasi yung tornilyo baka lumuwag. Yan may 10 ohms na yan ha. Dito nga, wala pang, dapat may isa pa dito para sa grounding nyo. Lagyan natin. Hanapan natin ng tornilyo mamaya yan. Okay, pwede na ito. Yan, para sa grounding to eh. Kasi na i-grounding mo siya, magkakaroon siya ng body ground ng dating niya. Mamahalin to, ginagamit ko pang sundot sa kwanto eh. Sa rugby. Okay, yan, may grounding na to. Ngayon, pinagpalit natin yun yung socket doon. Okay, switch on natin. Ito, pataas ito eh. Ayusin natin to. Tingnan nyo, nasa taas yung tutok nyo. Diba? Baliktad yung pagsampa ng knob. Lagi nyong tandaan yung knob, kung saan yung pointer na yan, yung nakasagad, yan yung pinaka dapat dito sa baba. Tingnan nyo, pansinin nyo to. Pares lahat pala. Nakataas. Okay. Pagkakalam ko talaga pa kwanto eh, pabaliktad talaga dapat to eh. Pansinin nyo ay bobulyum ko ah. Ayan na. Dito na siya, tama na. Di ba? Tumama na siya. Tumama na. Ngayon, channel 1. Channel 2. Okay.
Pansinin natin to dito. Kasi pares lang sila ng Kistler eh, oh. At tama naman sa taas yung power, sa ilalim yung bridge. Okay, tama. Tama siya. Signal, peak, and then DC temperature. Okay, tama naman. Yung tutok lang talaga ng nabaliktad. Naka sa taas siya. Okay, pero na ibalik na natin. Channel 2 na to. Okay. To channel 1. Okay na. Kaya nakasagad na to, pansinin mo pag ganun siya, oh. 'Di ba? Ngayon, ayusin natin para hindi siya sagwa tingnan. Natatanggal dito yung pinaka front panel niya. Nagpalit sila ng control. Pinalitan nila yung control. Tapos yung knob kasi nito is pang half moon siya. Ngayon, ang dinlagay nila is round. Ngayon, nahirapan silang, siyempre yung round tapos half moon, hindi mo siya may sasalpak. Ngayon, ang ginawa, tinabasan ng panghinang para lumaki yung butas para mag-shoot yung round. Ang problema, or yung full moon, kaya ang problema, lumaki. Kaya pag pinipihit mo, hindi na siya sisintro. Okay? Ang ginawa natin, ilan na, nilagyan na lang natin ng sealant. Okay? Tinutok natin tapos nilagyan natin ng sealant. Pag naman yan, pag tumigas yan, hindi na siya mapipirsa. Unless kung pipirsahin mo siya ng todo, padidisalign na naman. Okay? Ngayon, balik natin. Binalik na natin yung front panel. Buhay na to. Ayun o, nakatutok na siya ng eksakto. Dito na yung pinaka-pointer niya. Ngayon, pansinin nyo, kinaibahan niya kasi sa kanina. Okay? Nilagyan natin ng sealant to. Sana magiging hindi siya makakuan. Okay, okay naman. Pag natin pirsahin habang hindi pa siya ganun katuyo. Laptop natin gumagana pa rin. Eto. Dito medyo matigas dito ah. Medyo matigas dito. Okay. Mukha na press ng todo. Okay. Channel 2. Iyon oh. Okay na. Papabain pa ba natin yung video natin eh. Yun lang naman yung problema niya. Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Parang ang sabi ng may-ari, parang QEC yata ito. QEC, pero yung datingan niya parang KPM ng Kistler talaga eh. Kaya comment na lang kayo dyan sa may comment section kung anong sa tingin nyo brand ng amplifier na to. Okay, sana nakapagbigay ulit idea tayo. Ano bang naibigay ko na idea sa inyo? Parang wala naman. Diba? Okay, kung may naibigay ako sa inyo na idea, edi salamat. Then sabayan mo na rin siyempre ng pag-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, and then kay Sir Ronald, bali, eto, okay na tong unit mo. Kulang na lang dito is linisan ko. Ayan. Pakita ko ba yan kung paano linisan?